gawin na lang po nating parang ehemplo yung nangyari dito sa kaso po ni Jade Castro at mga kasamahan niya. Pero dito po sa punto naman po, Kong, dahil alam natin kayo ay nagsasagawa ng pagdinig in aid of legislation din po. Yung ginawa po ng ating mga kapulisan na kinuhanan po nila ng litrato, yung kanilang persons of interest. In this case, si Jade Castro at yung tatlo niyang kasamahan, kinuhanan po ng litrato. Tapos nung prinisinta po dun sa di umano ay mga witnesses na nakita na sila po yung nanunog nung modern bus, ay hindi, kumbaga, yung litrato lamang nung apat. Whereas, ang punto po dun sa hearing kahapon, kapag kayo ay nagpag-identify ng persons of interest, dapat hindi lamang yung litrato nung apat. Gawin mong parang line-up, 10, 12, 15 litrato. Tanungin mo, sino dito yung tingin yung nanunog ng bus? Hindi yung pinakita mo yung litrato nung apat. Sila ba yung nanunog ng bus? Yung punto na lang po na yun, Akong. Kung titingnan po natin, yung police operations, kasi dati po akong investigador Oo. kung tatanungin niyo po ako, kung nasa ayos yung ginawa ng ating kapulisan, nasa ayos po. Kung ako rin po ang nasa pwesto nila, ganun din po ang aking gagawin. So, hindi po ba Kasi, Kong, hindi magde-devil's naman, advocate ako in the interest of a healthy discussion, magde-devil's advocate with all due respect po sa inyo, sa pananaw po ninyo. Pero hindi ba pag ganun, dehado na kaagad po yung ating mga persons of interest? Kasi parang mas maganda yung magsalang ka ng 15, 20 litrato, tapos ipaturo mo dun sa di umano ay eyewitnesses. Sino dyan sa apat na yan? Kung babasahin niyo po yung resolution ng prosecutor, ginawa naman po nila yon, pinuna ng litrato, pinakilala dun sa Juan, at dun sa police station, tinanong pa rin sila at saka sa preliminary investigation, tinanong pa rin yung mga witness kung sila nga yung nakita. Okay. Itinuro naman po sila lahat Ito, Kong, can a person, kasi nga isa pang ang defense po nila Direk Jade Castro, wala sila dun sa bayan na yon, sa Kalawan. Nasa kabilang bayan po sila. At meron po silang ina-attendan na parang I think ito sa beauty contest. Yun na lang po ay depensa na po nila. Kaya nga. At kung titignan po natin yung resolution, ay yung statement ng mga witnesses na yun sinasabi ay hindi po naibigay ng kanilang abogado doon sa preliminary investigation. Kasi... basahin nyo kasi yung records of the case. Yun naman ang lumabas sa investigation kasi nung nakausap po namin yung Calabarzon po na hepe, ang sabi lang po nila, hinihintay na lang po nila yung pagsumiti po ng affidavit po nila Jade Castro. Yun pong hinihintay. Kaya hanggang ngayon po ay nakakulong pa rin ba daw sina Jade? Ay kung para malaman po ninyo, yung abogado ni na Mr. Castro ay hindi po nag-submit ng affidavit nila. Winib po nila yung right nila. Ano po? Kaya para winib po nila yung right nila na mag-submit ng affidavit. Ang sabi po sa amin hinihintay pa lang po. Mayroon po silang deadline na ibibigay. Hindi po yun nalabas sa hearing namin kahapon. So sa tingin po ninyo sa hearing kahapon noon linabas, everything was above board. There was no discrepancy. Everything was above board po sa paghuli po at sa pagdetene po ni Director Jade Castro at mga kasamahan po niya. After, as far as this representation is concerned, nakikita ko naman po na naaayon po yung kilos ng ating kapulisan And if ever meron pong hindi ayos, pwede naman pong idemanda yung pulis. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.